Jeff, napag-usapan na natin. Hiniling ko sa'yo na wag mo na akong dalawin. Ayoko mawala kung anong meron tayo noon. Pyra, gusto kitang ligawan. Desidido pala yung Jeff na yun na manligaw doon sa Pyra na yun. Tita, hindi ko na nga alam yung gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Isa lang naman ang naiisip kong paraan para tigilan na ni Jeff yung Pyra na yun. Ang kailangan, si Pyra mismo ang bumasted kay Jeff. What if meron pang paraan para hindi na ako magalit sa'yo? Sabihin niya lang kung ano po yan. Gagawin ko yan. Bastelin mo si Jeff. Sabihin mo sa kanyang hindi mo siya gusto. And I promise you, hindi na kita guguluhin, Pyra. Pasensya na po kayo kung nagambala ko kayo. Pero gusto ko lang pong pasahin yung gabi ni Pyra. Pyra, sabi ko na sa'yo kung gaano ka special sa akin. Ang tanong ko lang naman pwede ba kitang maging girlfriend? Kung kailan at saan darating ba siyang kasama Bastelin mo si Jeff. Sabihin mo sa kanyang hindi mo siya gusto. And I promise you, hindi na kita guguluhin, Pyra. Sorry, Jeff. Pero, hindi. Magkaibigan tayo. Pero hanggang doon na lang yun. Huwag mo nang bigyan ng ibang kulay pa. Dahil wala lang naman sa akin to eh. Jeff, hindi kita gusto. Sorry guys pero thank you sa effort niya. Let's go. Congrats, Pyra! Grabe, ang galing-galing mo! Madali ka naman palang kausap eh. Ma'am Cindy, aasahan ko pong magiging totoo kayo sa sinabi niyo. Of course! Lalo na ngayon, kitang-kita ko yung performance mo kanina. Asahan mo, basta susundin mo lang lahat ng gusto ko, magkakasundo tayo. Sige po, punta na po muna ako sa kwarto. Okay. O ano pa? Edi congratulations na. Na-eliminate mo na yung karibal mo. Thanks, tita. Learn from the expert. Madam Lee, pupuntahan ko muna si Pyra. Teka, Ella, ano nangyari dun sa kaibigan mo? Ba't hindi niya sinagot si Jeff? Kasi hindi ko po talaga alam. Hindi ko alam. Tanungin niyo na lang kaya po si Cindy po. Baka kasi may alam siya. Kasi naman, di ba po, si Cindy may gusto kay Jeff. Si Jeff naman may gusto kay Pyra. Pero si Pyra gusto niyang magkasundo sila ni Cindy. So, basta po, basta malabo. Yun, malabo talaga. Nauunawaan ko. Pero alam mo siguro,
mabuti na rin siguro yun kasi baka magkaroon pa sila lalo ng mga issue sa isa't isa. Oo nga po. Ganyan talaga ang love life. Napakalabo. Kaya po ayoko ng love life eh. Pare, punta muna kaming VIP, ah. Uy, baka may magalit, ah. Sigurado ka ba? Sigurado. Bahala dyan. Ayos lang yan. Well, to be fair, parang medyo naawa rin ako kay Jeff, ha? Todo effort pa naman. Pagkatapos, pa-choir-choir pa. Busted naman pala. That's okay, tita. I know how to take care of that. Really? What's your plan? Siyempre, malungkot yun ngayon. Heartbroken. And that's where I come in. Iko-comfort ko siya. Ipaparamdam ko sa kanya na nandito lang ako para sa kanya. Habang pinamumukha ko sa kanya, na take for granted lang siya ni Pyra. Bahala ka na nga. Ako yan ang magpapasaya sa'yo. Suportahan kita. I will make Jeffrey fall for me. Lalo na ngayon. Wala na sa equation si Pyra. Madaling-madali ko nang magagawa yan. Sorry, Jeff. Pero hindi. Magkaibigan tayo. Pero hanggang doon na lang yun. Huwag mo nang bigyan ng ibang kulay pa. Dahil wala lang naman sa akin to eh. Jeff, hindi kita gusto. Okay ka lang? Ang labo niya doon eh. Okay naman kami. Halos kami na nga dati. Nawala lang ako kasi... pinagalitan ako ni na Mami. Oo, nawala ako. Pero... hinanap ko naman siya eh. Hinanap ko agad siya. Baka naman kasi ang tagal nyo hindi nagkita. Kaya doon may nagbago. Pero masaya naman kami, Mario, nung nagkita kami ulit eh. Alam ko na ganun pa rin nararamdaman niya sa akin, tulad ng dati. Pero bakit ganun? Bakit di niya na ako tinatanggap? Bakit ayaw niya na ibalik yung dati namin? Dude, hindi ko maintindihan. Sabi sa akin, hindi naman siya galit eh. Pero bakit nagbago siya? Kawawa si Jeffrey. Nagdala pa siya ng choir dito. Alam mo, siya pa lang yung gumagawa sa akin ng ganon. Pero pinahiya ko siya. Eh, bakit naman binasted mo yung tao? Alam naman natin kung gaano siya kahalaga sa'yo, di ba? Eh, alam mo naman kung bakit eh. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa mo yun para kay Cindy. Bakit? Ganun ba siya ka-importante sa'yo? Ganun ba ka-importante magkasundo kayo? Ang hirap-hirap na kasi kapag nagkakabanggaan kami, Ena. Ang sakit-sakit pa kapag lagi nila ako pinag-iinitan. Kaya ngayon binigyan niya ako ng pagkakataon na baguhin ang lahat ng yun. Hindi ko yun palalampasin. O sige, sabihin natin magkakasundo nga kayo ni Cindy. Pero, Pyra, kaya mo bang panindigan yun? Kaya mo
bang makalimutan si Papa Jeff ng ganun-ganun lang? Hindi ko alam. Yan na nga problema natin eh. Oo, magkakasundo kayo ni Cindy. Pero yung puso mo, ginugulo ka pa rin. Sumasama ako. Sinaktan ko si Jeffrey. Pagkatapos ng lahat ng pagpapalaga na binigay niya sa akin, yun ang igaganti ko sa kanya. Hindi ko naman talaga ginustong saktan siya eh. Sana lang mapatawad niya ako. Daniel. Okay ka lang ba, ha? Ano yan? Nakainom ka ba? Halika na, let me help you. Ako na magbibigay sa'yo. Huwag na, ayaw mo na yan. Ayos lang. Daniel, ano to? Wala lang, baka nakagat kinamot ko. Lipstick to, ha? Ano ibig sabihin yan? May babae ka ba? May iba ba, ha? Pero ano ba? Pagod ako. Baka ka naman buwisat sa mga tanong mo. Nasaan na ba yun? Bakit parang ang tagal naman ng klase niya? Ano ba yan? Ay, Jeff! Wait lang, punta ko lang siya. Jeff! Jeff? I'm sorry about what happened last night. Cindy, ayoko na muna pag-usapan yun. Okay. Basta gusto ko lang naman malaman mo, Jeff, na nandito lang ako. I'm willing to listen, basta handa ka nang i-open lahat ng yan. You know naman how much you mean to me, right? Ay, alam ko na. Paano kaya kung ano na lang, lumabas tayo para sumaya-saya ka naman? Mag-dinner tayo o kaya manood tayo ng movie? Cindy, I'm sorry ha. Pero wala ako sa mood eh. Jeff? Pasensya na, Sins, ha? Kanina pa talaga ganyan yun, eh. Sige. Madam B, kanina pa po kayo tahimik ah. May problema ho ba? Pyra, si Sir Daniel mo kasi pakiramdam ko ba parang nagsisinungaling sa akin. Alam niyo po ba, nung bata ako, sabi ni nanay masamang magsinungaling. Nakawala daw po kasi ng tiwala eh. Pero, aaminin ko po na kaya kami nag-away ni nanay dahil nagsinungaling ako sa kanya. Hindi ko naman po ginusto na gawin yun sa kanya eh. Pero nung mga panahong yun, pakiramdam ko po kailangan kong magsinungaling sa kanya. Pero hindi ko naman po sinasabi na tamang magsinungaling eh. Madam B, baka naman po may dahilan lang si Sir Daniel kaya niya ginawa yun. Tama ka nga siguro, Pyra. Baka dapat kailangan namin mag-usap ni Daniel ng maayos. Baka masyado lang akong nagpadala dito sa nararamdaman ko at emosyon ko. Ikaw nga pala, kamusta pala kayo ng nanay mo? Dalaw mo na ba siya? Hindi pa po kami nagkakaayos eh. Siguro naman kahit ganun ang nangyari, baka pwede mo pa rin naman siyang madalaw, hindi ba? Oh, ano
sabi? Wala sa mood. Ayaw ng kahit na ano. Siyempre, hindi naman kaagad-agad makakaget over yung tao kay Pyra. Ano makaget over sa taga-squatter na yun? There is absolutely nothing special about her, Sasha. Ang plain-plain, ang boring. Alam mo kasi, yung plain at boring na sinasabi mo, grabe ang effect niyan kay Jeff, no? Magigising din yun soon. Marirealize din niya na hindi para sa kanya yung Pyrang yan. Na wala namang kwenta yung Pyrang yan. Dahil nandito naman ako. Oh, tingnan mo to. Ikaw naman eh. Nag-o-offer na nga makinig sa'yo si Cindy. Hindi mo lang kinausap na matinong tao. Sinabi ko na nga, di ba, na ayoko na munang pag-usapan yun. Eh ano? Kikimkimin mo na lang. Mag-apo ka na kayang ganyan. Tingnan mo sarili mo. Jeff, hindi lang ikaw yung unang lalaking na busted. Kasama talaga yan. Ako nga, ilang beses na eh. Pwede ba, kaya nyo na lang muna ako? Para ho ba sa inyo o sa anak? Para sa akin. Sa inyo. Ito ho. Kulang ito, stripe ko. Gusto ko yung maganda tingnan. Panglabas ho ba? Panglabas. Gusto niyo muna ho. Ayan. Nakakasya naman ho sa inyo yan. Ay, miss na kita. Pyra? Pyra? Ay, sandali lang ho, sandali lang ho. Fergie! Anong ginagawa ko dyan? Mas mabuti na yung nakita ko na siya. Nung malayo lang. At least, kahit papano, nabawasan yung pagka-miss ko sa kanya. Ano ka? Stalker? Sinilip mo lang. Hindi mo nilapitan. Eh, baka kasi galit pa rin sa akin eh. Tatakot naman ako itaboy niya ako. Kagaya ng pagtaboy mo kay Papa Jeff kagabi? Tingnan mo talaga tong kaibigan mo. Pinasok pa yon. Sigurado naman ako, iniisipan ni Pyra yun eh. Hayaan mo na yung Pyra. Tama yung ginawa mo. Para mabawas-bawasan naman yung gera niyo ni Cindy. Tsaka, there are plenty more fish in the sea. Pero Sir Aidan, first love never dies. At saka hindi makakalimutan ni Pyra yung mystery searcher ng buhay niya. Tingnan mo, oh. Hindi naman siya happy. No! Bakit? May problema ba? Girl, wala na kasing glowing mata mo. Ang lungkot-lungkot na. Eh, paano naman? Wala nang mama. Wala pang papa. Surprise! Ano surprise? May dala lang akong lunch for Daniel, ate. Nasaan siya? Ayun. Nag-lunch out daw kasama ng sekretarya niya. Nabanggit ba niya kung saan sila magla-lunch? Ano ba naman, Barbara? Pati ba naman yun, tatanungin ko pa? Ano, babantayan ko si Daniel? Hindi mo ba nakikita tambakan trabaho dito? Ang dami kong ginagawa. Eh kung gusto mo, hanapin mo. O, kung saan malapit dyan, na restaurant, o hotel, o ewan ko. Pero pwede ba umalis ka na kasi ang dami kong ginagawa eh. Next time kasi, huwag ka nang pa-surprise-surprise nang hindi ikaw ang naso-surprise.
Thank you, sir. Sir, akala ko ba may meeting tayo? Ba't parang tayong dalawa lang? Meron nga meeting. Tayong dalawa. Sir, talaga. Lagi kayo nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Totoo lahat ang sinasabi ko. Maganda ka, maaasahan. I mean, lahat ng trabaho ko sa opisina dumadali dahil sa'yo. You're like an angel to me. I'm just doing my job, sir. Yun na nga eh. Puro trabaho na lang iniintindi mo. Kaya ako naisip, lumabas muna tayo para mag-enjoy naman tayo, mag-relax para hindi puro opisina ang iniisip natin, di ba? Tama. Waiter, order kami ng 2 lunch special today. Okay, thank you. Parang mahal dito, sir, ah. Kaya naman. Mas nakakahiya kung dali kita sa cheap na lugar. Yes, sir. June, Ma'am? hindi ba kotse ni Sir Daniel mo yan? Oo nga po. Sige nga, ihinto mo. Sige po, ma'am. Ate Malu, tulungan na kita dyan. Uy, salamat, Myra. Akin na nga yan. Bagay sila, no? Ikaw naman. Magkasama lang sa picture, bagay na. Try mo kaya. Kayong dalawa ni Jeff ang magpa-picture. Siguro mas magiging maganda ang ngiti niya dito. Alam mo naman, sa'yo masaya yun. Tapos, sinaktan ko pa siya. Eh sa lahat na naging karibal mo, amo pa natin. Mahirap yan. Kilala mo naman sila, ma'am. Kahit na si Sir Jeff ang may gusto sa'yo, ikaw pa rin ang pagbibintangan na ilusyonada. Kahit na si Ma'am Cindy ang totoong nag-iilusyon. Ate Malu. Oh, bakit? Totoo naman eh. Papustahan tayo. Hindi magtatagal yan si Jeff at Cindy. Itaga mo yan sa bato. Try this. Thank you, sir. Kamusta naman yun sa'yo? Sarap. Thank you, sir. Barbara, O, Daniel, ano to? Ano yan? kilala mo naman yung sekretarya ko, no? Si Ana? Oo, kilala ko siya. Ano to? Lunch. Bakit? Bawal na ba mag-lunch ang boss, pati sekretarya niya? Hindi, Daniel. Pero kung nagsusubuan kayo ng sekretarya mo, ibang usapan naman na yon. Barbara, please, huwag ka magulo dito. So ako pa ang may mali. Hindi ako nagugulo, Daniel. Yang sekretarya mo ang pagsabihan mo. Ikaw ba yung kasama ng asawa ko gabi? Nag-iwan ka pa ng ebidensya sa polo ng asawa ko? Don't you dare raise your voice at me. Huwag mo akong pinapahiya sa harap ng maraming tao, ha? Daniel, nasasaktan ako. Uwi ka na. Kung ayaw mong galad ka rin pag kita palabas dito. Go. Alam mo, Daniel, kung ako magkakaroon ako ng asawa na kasing ganda ni Barbara, hindi na ako maghahanap pa ng iba. Kuya, tagal mo naman. Napakwento na naman ako. Tinatanong nila kung saan ko nakuha to. Siyempre, sinabi ko nakuha sa akin, sayo. Hindi nila dapat malaman yung totoong nangyari. Alam mo naman maglaylo na ako ngayon pa. Ngayon pa na inutusan ko si Pyra ng base din si Jeffrey. Ano sabi mo? Siya? Inutusan mo si Pyra na basti din ako? Welcome, welcome. Alam ko kung anong hinahanap mong kaligayahan. Pasok ka lamang. At yung inaasam-asam mo ay nariyan lahat. Amor,